Pagkatapos ng klase, bigla akong bumaba sa silid-aralan na parang baliw, walang oras para alamin kung sino man ang babaeng papalapit sa akin. Agad kong hinalikan ng mga labi niya. Halos mawala ng hininga ang mga estudyanteng nakapaligid sa amin sa sobrang gulat dahil ang babaeng kanina ko lang hinalikan ay walang iba kundi si Mushihan, ang kagandahan sa campus na kinatatakutan ng lahat sa paaralan. Pagbukas ng aking mga mata at malaman na siya yon, kahit na alam kong maaaring hiwain niya ako ng hiwa-hiwalay, nananatili ako at ayaw magpatalo. Wala na akong magagawa, bitawan mo, at magpapasabog ako agad. Kanina lang, pinilit ako ng sistemang ito sa isang misyon. Humanap ng makakakis sa loob ng 10 segundo o mabibigo sa loob ng 30 at sisirain ng sistema ang katawan ko. Tumingin ako sa dagat ng mga mabagsik at magulong lalaki sa Departamento ng Electrical Engineering at walang paraan na ibibigay ko ang aking unang halik sa ibang lalaki. Sa kawalan ng pag-asa, isinugod ko ang sarili ko palabas ng pinto. Ang huling taong inaasahan kong hahawakan ay si Mushihan, ang pinakakatakutang babae sa campus. Naging 0 ang 30 segundong countdown. Agad akong umatras. Hoy, Mushihan, pakinggan mo muna ako. Biro lang iyon. Isang biro. Seryoso ka ba? Diretso niyang tinutulak ang kamao niya sa mata ko. Binisita ko na nakikita ko na ito bago pa man maabot ng kamay niya ang mukha ko, nahuli ko na ito. Karapat dapat siyang maging campus beauty, ang kanyang kamay ay napakamalambing at makatarungan. Ngayon, ako ay nahuhulog na sa kanya. Lalong tumataas ang galit ni Mushihan, namumula ang kanyang mga pisngi. Tumaas ang kanyang paa at sinubukang saktan ako, pero nahuli ko rin yon. Mushihan, naiintindihan kong gusto mo ako, pero hindi mo pwedeng basta nalang sumugod sa akin ng ganito. Nahihirapan ako, lubos na naguguluhan ng mga estudyante sa paligid nila. Anong mali sa lalaking ito? Saan mo ba talaga nakita na gusto ka ni Mushihan, sinusubukan niyang saktan ka? Hindi mo ba mapapansin? Sandali lang. Sandali lang. Napapansin niyo ba yon? Sobrang lapit ng kanilang posisyon. Hindi pa nga talaga siya nagsusumamo. Mukhang may something talaga sila, hindi ba? Hindi pwede. May nangyayari ba talaga sa pagitan nila? May nangyayari ba? Nasa hita niya mismo ang kamay niya sa kanyang hita. Malinaw na magkasintahan sila. Nakikinig si Mushihan sa mga bulong-bulungan sa paligid niya at mariing kumala sa hawak ko. Bitawan mo ako, tapos ay panga ko mong hindi mo ako huhulihin. Hinahawakan ni Mushihan ang kanyang labi, sinasabing hindi ka papatayin, kaya huwag mong asahan na bibitawan kita. Halangang salita ko nang bumaba ang mga mata ni Mushihan sa pula at sumabog siya sa luha. Palagi siyang naging paboritong prinsesa ng kanilang pamilya. Hindi pa siya kailanman pinilit na ganito. Grabe, umiiyak siya. Nababahala ako at agad na binibitawan siya. Ang instinct ni Mushihan ay labanan ako, pero napigilan niya ang sarili niya dahil alam niyang hindi niya ako matatalo at pinipilit niyang kalimutan iyon. Nakatingin siya sa akin ng matalim at binibitawan ang bawat salita. Papatayin kita. Pagkatapos niyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagmamadaling umalis sa gusali. Sa labas ng gate ng paaralan, pumasok si Mushihan sa isang itim na Bentley. Napansin ng driver ang kanyang mga mata na may pulang palibot at nagtanong, "Miss, ano ang nangyari? May nakapagpasama ba sa iyo?" Pinigilan ni Mushihan ang kanyang mga labi at hindi nagsasalita. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. "Sabihin kay Tiny S na pumunta dito agad. May dala ako para sa kanya. Maghintay ka lang, Sukay. Ngayong gabi, ipapadala kita sa ilog para kainin ng mga isda." Sa kwarto ko sa dorm, nakahiga ako sa kama, iniisip pa rin ang mga binti na iyon. Makinis na parang seda. Sayang lang at palagi niyang sinasabi na papatayin niya ang sinuman. Hindi talaga cute. Nagsasalita pa rin ako mag-isa nang bigla itong pumasok sa isip ko. Hindi ko pa nakukuha ang gantimpala mula sa aking sistema. Iniisip ko ng mabuti at binubuksan ng sistema sa aking isipan. Sa loob ng inventaryo ay isang card, ang matalim na kamao ng ulap. Pinindot ko ang matuto ng walang pag-aatubili. Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya ang bumalot sa buong katawan ko. At dahil sa kakaibang katangian ng Pearson Cloud Feast, bawat buto sa katawan ko ay naging sobrang tigas. Putang ina, parang bakal na ang mga buto ko ngayon. Anong meron? Kung pumasok ako sa konstruksyon, pwedeng kumita ako ng $1,000 araw-araw. Ngingiti pa rin ako ng parang tanga nang biglang may boses na bumaba mula sa ibaba ng dormitoryo. "Sukay, lumabas ka dito." Grabe, si Mushihan yon. Iniisip kong magtago, pero sandali, babae siya. Hindi naman siya makakapasok sa lalaki na dorm. Anong iniisip kong ikabahala, pagkalipas ng 1 segundo, isang malakas na kalabog at bumukas ang pinto ng dormitory. Nakatayo si Mushihan sa pintuan. "Sukay, tinatawag na kita sa ibaba. Hindi mo ako naririnig, sandali lang. Hindi ka man lang binigyan ng pagkakataong makasagot. At ito ang dormitory ng mga lalaki kung sakaling hindi mo alam. Binayaan ka lang ba ng tagapangasiwa ng dorm na pumasok, hindi na sa iyo ang usapan. Sama ka na sa akin." Lumapit si Mushihan at sinubukang hilahin ako palabas. Sa sandaling humawak siya sa akin, muli kong nahawakan ng kanyang kamay. "Bakit ako sasama sa'yo? Nakatakda akong matulog." Biglang sumabog ang galit ni Mushihan. Dumarating ka ba o hindi, walang pagkakataon. Pero biglang naging malabo ang mga mata ni Mushihan. "Hinagkan mo ako at hinawakan ang binti ko kanina at ang hinihiling ko lang ay samahan mo ako sa isang lakad. At hindi mo pa nga magagawa iyon, hindi. Huwag kang umiyak. Sige na, sige na. Sasama ako sa'yo, sige na." Hinahawakan niya ang braso ko at mabilis na inilalabas ako mula sa dorm. Sa buong daan, nagkakagulo ang mga nanunood sa kanilang mga komento.
Nasabi ko na ngayon talaga silang lumalabas ng magkasama. Talagang swerte si Sukay. Ang pamilya ni Mushihan ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa Changcheng. Grabe, ang sweet nila. Hinahawakan niya ang braso niya. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Tumingin ako sa lahat ng pagtuturo at pagtitig at humihingal ng walang magawa. Pwede bang pakawalan mo na? Kung hindi ako makakakuha ng girlfriend dahil dito, ikaw ang sisigot, sige na nga. Gagawin ko. Ang matinding titig mo ay nakapatay na sa akin ng 10,000 beses. Hindi ko tatanggapin ang ganong responsibilidad. Nakikita ni Mushihan ang loob. Magpakatatag ka lang. Dalhin mo lang siya doon. Pagkatapos ay malalaman niya kung ano talaga ang naghihintay sa kanya. Kaya saan mo talaga ako dadalhin? Yung grove sa likod ng paaralan. Ang ibig mong sabihin ay yung taguan ng magkasintahan sa grove. Sige na. Kakilala lang tayo ng kalahating araw. Huwag mo nang gawin ito sa sarili mo. Sige, maaari mong muling hawakan ng binti ko at ituturing na natin itong pantay na laban. Gaano kakalinis ang isipan mo? Sabi ko maglakad tayo, maglakad. Naiintindihan mo, ngayon ako na ang naiinis. Ikaw ang nagdadala sa akin sa grove at ako ang may malisyosong isipan. Kalimutan na. Babalik na ako sa dorm. Pasensya na. Ako ang may malisyosong isipan. Masaya ka na ba ngayon? Sa lalong madaling panahon. Darating na tayo sa grove. Ang madilim at liblib na lugar na ito ang paboritong tambayan ng mga magkasintahan sa campus. At kung aksidenteng mabuksan mo ang mga sanga sa gabi, baka masalubong mo ang isang bagay na hindi mo pwedeng ansi. Mushihan. Medyo madilim dito. Medyo natatakot ako. Baka mas mapalapit pa tayo. Lumipat ako para ilagay ang braso ko sa kanyang bewang, pero bago ko siya mahawakan, itinutulak niya ako pabalik. Ang creepy mo, sinusubukan mo na namang samantalahin ako. Gamitin ang pagkakataon. Sabi ko na sa'yo, natatakot ako sa dilim. Wala akong makitang anuman. Hindi makita. Perfecto. Hulihin mo siya, saktan mo siya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. 1 segundo lang, malapit nang umiyak siya. Ang susunod. Siya ay isang ganap na tyrant bago pa man ako makapagsalita, nararamdaman ko ang isang matalim na hangin mula sa likod ng isang taong naghahagis ng suntok. Sa kabutihang palad, nasa pinakamataas na kondisyon na ang katawan ko. Isang mabilis na hakbang sa gilid at hindi ako tinamaan ng kamao. Nabigla si Tiny S. Nag-practice siya ng laban sa loob ng 40 taon at naiwak siyang isang lihim na atake sa isang estudyante sa kolehiyo. Mushihan ay pantay na nabigla. At sinabi mong hindi ka makakita. Hoy, iyan ay pangungupit. Hindi ako magiging masaya hanggang hindi kita natalo ng walang awa. Tiny S. Paghulihin mo siya. Walang palya si Tiny S. Agad niyang tinire ako ng sipa. Swerte lang ang pagtanggi ko, sabi niya sa sarili. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Pero isang saglit lang, naririnig niya ang isang matalim na putok at bigla siyang niyayakap sa sariling binti, umaatungal sa sakit. Mushihan, talo talaga ang backup mo. Ipadala mo na ito pa uwi para uminom ng gatas. Nilalay ka niya. Hindi nakikinig si Mushihan sa kahit anong sinasabi mong pang-iinsulto. Puno ng gulat ang kanyang mukha. Si Tiny S ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa kanilang pamilya. Paano siya hindi nakalaban kahit isang round kay Sukay, hindi niya mapigilan ang sarili niya? Natuto ka bang mag-martial arts sa mga online tutorial na sariling aral? Ngumiti ako pero sa loob iniisip ko na ang sistema, sweetheart, wala kang ideya kung gaano kahalaga ang isang grade A na kasanayan sa laban. Sa susunod na may susubok na pilitin ako, ilalabas ko na lang ang Mountain Crushing 18 Palms at panoorin silang magpanik. May backup pa ba? Wala na. Pagkatapos ay uuwi na ako para matulog. Masama sa kalusugan ng magpuyat. Pinapanood ako ni Mushihan na maglakad palayo, nakikiskas ang ngipin at walang magawa para pigilan ako. Pero hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko siyang sumigaw sa likod ko. Sa parehong sandali na umalingongaw ang pamilyar na boses. Ding! Nakatanggap ng bagong misyon. Iligtas si Mushihan mula sa panganib. Gantimpala sa pagtapos. Isang malaking withdraw. Tanggapin ang misyon at kung hindi, automatiko itong gagawin. Sige, tatanggapin ko na. Ang hanggal mong sistema. Palaging nanganganib na pasabugin ako. Parang may choice pa ako. Sa susunod, magpadala na lang ng misyon. Laktawan na ang mga sinasabi. Naiintindihan. Nagpapalit ng host para automatikong tanggapin ang mga misyon. Sa kabila, nagsusumigaw si Mushihan at sumisigaw, nilalakas ang loob na akitin ako at si Chang Chang, pagod ka na ba sa buhay? Ha? Nakahiga na ang iyong bodyguard. Ano ang plano mong gawin dyan, ang mahalagang anak ng pamilya mo, ha? Ikaw talaga ang hinahanap namin. Hindi namin alintana ang mga pangalan. Pamilya mo, pamilya Zong, kahit sino pa. Kapag nasa aming kamay ka na, sisigat ka sa amin. Kung hindi sinabi ng boss na huwag akong gagalaw, hihihi. Habang nagsasalita siya, nilalapit ng lalaki ang maduming kamay niya sa kanya. Pero bago niya mahipo ang mukha ni Mushihan, isang matalim na sakit ang dumaan sa kanyang braso. Hoy, kaibigan, hindi ko pa nga nahahawakan yun mismo. At akala mo kaya mong abutin ang mga maduming kamay na yun, nangangalit na si Scarface sa sakit. Ano ba ta? Saan nanggaling itong batang ta? Numero 4. Numero 5. Durugin ang mga binti niya. Ibinaba ko ang aking mga mata. Bakit palaging gusto ng bawat gang na sirain ang mga binti ng isang tao? Parang requirement ba yon sa grupo? Sa likod ko, nagmamadaling bulong ni Mushihan, delikado sila. Nasugatan nila si Tinies sa ilang-ilang suntok lang. Alam ko, babe.
Panoorin mo ako sa trabaho. Ngumiti ako ng may kumpiyansa at diretso silang nilapitan ng hindi tumitingin pabalik. Nakatitig si Mushihan sa likod ko, nakatigil sandali. Talaga bang naantig siya kahit kaunti? Paano nangyari yon? Mga mapanganib at walang awa na lalaki ito at tahimik lang na nilalakad ni Sukay papunta sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba siya natatakot na ma-involve dahil sa kanya? Ngunit halos 2 kalahating segundo lang ang lumipas, nakahandusay na sa lupa si numero 4 at numero 5. Bumababa ako pabalik kay Mushihan at nagtataas ng isang kilay. Kaya ba yon o ano, tumigil ka na sa pagpapasikat at tulungan mo akong makaalis dito? Oo, aking Ginoo, ngunit habang nagtatrabaho ako sa mga tali, lumapit si Scarface sa akin. Hindi na ako tumingin pa. Pare, kayong 10 natitira ay hindi nyo ako kayang talunin. Umalis na kayo ngayon kung ako sa inyo o magiging magulo ang lahat. Hindi kumikilos si Scarface. Isang malamig na hilik lang. Nawawala na ang pasensya ko. Anong meron? Walang kwenta ang paalala ko sa'yo. Tingnan natin kung gaano kakatapang ngayon, gago. Handa na akong bumato ng sandata pero nang makita ko ito. Isang madilim na baril na nakatutok diretso sa aking noo. Mabilis akong ngumiti na parang humihingi ng tawad. Joke lang, hayaan mong atali ko ulit si Mushihan ngayon. Mabilis kong binabalik ang tali niya at ginamit ang natitirang tali para atali ang sarili kong palso. Heto na, boss. Maigi at mahigpit. Gusto mong subukan. Sa wakas ay inilalagay ni Scarface ang baril sa holster. Matali nung hakbang. Dalhin silang dalawa. Nabigla si Mushihan, sumuntok ulo sa akin. Anong ginagawa mo? Nanalo na tayo. Bumabalik ako sa isang tahimik na takot. Nanalo. Naligtaan mo ba ang baril sa kamay niya? Hindi yon kamao. Yan na ang huling salita. Mukha siyang tuluyang nawawala, kaya sinasabi ko ng diretso. Matibay ang mga kamao ko, hindi matibay ang ulo ko laban sa bala. Talagang gusto mong makipagbakbakan sa isang nakatutok na baril. Sa wakas na pagtanto ni Mushihan na may baril ang mga lalaking ito. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, ako ang hinahanap mo. Palayain si Sukay, wala siyang kinalaman dito. Naririnig ko si Mushihan na ipinagtatanggol ako, tumatawa lang si Scarface. Wala siyang kinalaman dito noon, ngayon ay oo. Pinatay niya ang 2 tauhan ko, gusto kong patayin siya. Nagwawagayway siya ng kamay at sabay kaming itinulak sa isang van. Sinasabi niyang gusto niyang patayin ako pero alam ko ang tunay na dahilan. Hindi niya pwedeng iwan ng isang saksi. Nauupo ako sa van, malapit ng umiyak. Sa lahat ng misyon na pwedeng ibigay sa akin ng hanggal na sistemang ito, kailangan talaga siyang iligtas si Mushihan. At ngayon tingnan mo, hindi ko pa nga siya nasagip. At higit sa lahat, malapit na rin akong mapahamak. Ganito na ba talaga ang takbo nito? Maraming kwento na narinig ko tungkol sa mga sistema na sinasaktan ng kanilang mga host. Hindi ko akalain na ako pa ang makakaranas nito. Pagpasok namin sa van, nilalagay nila ang mga plastic bag sa ulo namin. Hindi ako makakita ng anuman. Pero naririnig ko si Scarface sa passenger seat na kausap sa telepono. Boss, tapos na. Kailan bababa ang pera? Isang malamig na mababang boses ang naririnig. Huwag kang mag-alala, mababawi mo ang bawat sentimo. Kapag bumigay na ang bagong pamilya sa lupain sa downtown, babayaran kita. Pagkatapos ay nagdaragdag ang boses ng babala. Pero hanggang noon, panatilihing mahigpit ang pagkakalok sa mga taong iyon. Isang pagkakamali lang at hindi lang pera ang mawawala sa'yo, kundi pati ang buhay mo. Bomubulous Scarface. Mag-ingat sa tono mo, Zhang. Hindi mo gustong makipag-agawan sa Black Dragon Gang. Kahit ang boss mo, tinatawag akong Master Zhang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganito? Tumigil ang linya. Naririnig ko si Scarface na sumuntok sa salamin ng galit pero wala siyang tunay na kapangyarihan. Kinuha niya ang pera. At saka, matagal nang magkaibigan ang kanyang boss at ang kliyente. Sa parehong oras, sa ari-arian ng pamilya mo sa labas ng Chongqing, isang lalaki ang nagmamadaling tumakbo pataas ng hagdang. Narating niya ang isang pinto at matinding kumatok. Pasok. Nasa kanyang mesa si Mu Qingfeng, nag-eye-scroll sa bid proposal para sa proyekto sa downtown. Hindi pa rin siya tumitingin pataas. Huminga ng malalim ang kanyang tauhan at nag-ulat, Ginoo mo, may nangyari. Tawag lang ni Wo. Nawawala ang batang babae. Sa palagay namin ay dinukot siya. Tumigil ng tuluyan ang kamay niya sa mouse. Nangangatalang noo ni Mu Qingfeng. Saan napunta si Shihan? Nagmumuwang ang alalay ng may kaba. Patuloy pa rin ang investigasyon. Kakausap lang namin 5 minuto ang nakalipas. Bumibigat ang mukha ni Mu Qingfeng. Sabihin kay Chenfeng na siya na ang bahala dyan. Kung babalik siyang walang dala, pwedeng dalhin niya ang ulo niya sa akin. Matapos umalis ang kanyang tauhan, nawala ng interes si Mu Qingfeng sa panukala. Pagkatapos, tumunog ang kanyang telepono. Sinusuri niya ang hindi kilalang numero sandali, saka sumagot, hello, si Mu Qingfeng ito. Isang banayad na tawa ang naririnig mula sa kabilang dulo. Ginoo mo, magandang marinig mula sa'yo. Sabi-sabi ay nakapag-invest ka na ng bilyon-bilyon sa proyekto sa downtown. Nang marinig ang boses na iyon, bumaba sa mapanganib na antas ang tono ni Mu Qingfeng. Pinagdugtong ni Zhang Yucheng ang mga punto sa ulat at nagtanong siya, kinuha mo ba ang aking kapatid na babae? Zhang Yucheng tumawa ng malamig. Ginoo mo, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sinasabi ko lang na ipaalam sa inyo na ang pamilyang Zhang ay nakatutok sa lupang iyon sa downtown. Huminto siya, pagkatapos ay nagdagdag ng banta. Iminumungkahi ko sa pamilya mo na magpasya na lang. Ayokong sana na mapasok ka sa gulo.
Sagot ni Mu Qingfeng sa malamig na tono. Inilaan namin ang karamihan ng aming mga yaman sa bid na iyon. Akala mo isang tawag lang ay sapat na para tayo ay umatras. Nagbibiro ka ba o seryoso ako? Bumaba ang malamig at mapanirang tinig ni Zhang Yucheng. Narinig ko na mas binibigyang pansin ni Mu Qingfeng ang kanyang kapatid kaysa sa kahit ano paman sa mundo. Mukhang mali ang mga balita. Isipin mong mabuti, Ginoo mo. Hindi magiging pareho ang halaga ng susunod na tawag. Natutuloy ang linya. Nanatiling nakatupi ang noo ni Mu Qingfeng habang agad siyang tumatawag. Chen Feng, ano ang nalaman mo tungkol kay Shihan? Sagot ni Chen Feng agad. Batay sa paglalarawan ni Wu, natukoy namin ang isang itim na van na may plakang galing sa labas ng syudad. Kasalukuyan kong sinusundan ang direksyon nito. Nag-aatubili si Chen Feng. May isa pang nangyari sa binibini ngayong araw. Hindi ako sigurado kung konektado ito sa pagdukot. Ano ito? Pinindot ni Mu Qingfeng. Suriin ang campus network sa Changchang University. May isang video. Hiningi rin sa akin ng batang babae kanina ang file ng isang estudyante. Hindi pa malinaw kay Mu Qingfeng ang buong larawan pero nananatili siyang nakatutok. Ipadala mo sa akin ang file ng estudyante. Bago magbukang liwayway, gusto kong malaman kung nasaan si Shihan. Binaba niya ang tawag at binuksan ang trending na video sa campus network. Habang nagpe-play ang footage, lumaki ang mga mata niya para siyang nakakita ng isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Pagkatapos ay sumigaw siya, hahatiin ko itong batang ta. Sa kabilang banda, matapos ang mahabang biyahe na puno ng pag-uga, sa wakas ay huminto na ang van. Nang matanggal ang mga bag sa ulo namin, nasa loob ako ng isang abandonadong pabrika. May ilang lalaki na nagbabantay sa paligid habang karamihan sa iba ay naglalaro ng baraha sa isang maliit na mesa. Tiklop, tawag, tatlong magkapareho. Sige na, maghalo-halo na tayo. Binusog ko ang paligid. Wala akong nakitang Scarface. Pagkatapos ay sinipa ako ni Mu Shihan. Sukay, hindi mo ba ako pwedeng sipa-sipin? Naririnig kita ng maayos. Bumulong ako pabalik, naiinis. Nananaginip ang mga mata ni Mu Shihan sa akin. Iligtas mo ako. Alam kong slip na yon sa iyong mga kamay. Kaya mong alisin ito na mag-isa. Impresyonado ako. Talagang alam mong mabubuksan ang tali na iyon. Noong una, para mapababa ang depensa ni Scarface, sadyang nilagyan ko siya ng pekeng tali. Isang banayad na hil at agad itong babagsak, pero nagbuntong hininga ako. Hindi ba't plano mong hatiin ako sa maraming piraso? Bakit nga ba kita kailangang iligtas? Nagiging seryoso ang boses ni Mu Shihan. Hinalikan mo ako at niyakap ang binti ko. Hindi ako kumibo kahit kaunti. At totoo lang, halos na akong mainggit na sabihin na makukuha ko rin ang parehong karanasan sa 300 pesos. Nang marinig yun, naglabas ng kuko si Mu Shihan. Ang yabang mo talaga. Inihambing mo ba ako sa isang hostage? Sinubukan niyang tumama sa ulo ko pero nadulas siya at bumagsak ang mukha niya sa aking condom gun. Diyos ko, humihingal ako ng malalim. Ang tapang mo naman. Maganda na lang at malambot ang mukha mo kung hindi, siguradong may isang parte ng katawan ko ang naligay sa tunay na alanganin. Napagtanto ni Mu Shihan kung ano ang kanyang nakadikit at biglang tumayo, ang mukha niya ay namumula na parang paglubog ng araw. Nakakahiya ito. Si Sukay pa ang pinili ko. Bakit palagi siyang napapadpad sa ganitong sitwasyon kasama siya? Matapos ang isang mahaba at masakit na katahimikan, huminga siya ng malalim at sabi, hindi mo ito sasabihin sa kahit sino. Tumingin ako ng inis. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Mas magiging masama ito para sa aking reputasyon sa mga babae. Agad na sumisigla si Mu Shihan. Huwag mong aabusuhin. Walang pangungulit sa mga babae. Tumingin ako sa kanya, hindi makasagot. Kailan naging negosyo mo ang buhay pag-ibig ko? Hindi ka naman ang girlfriend ko. Muling namula ang mukha ni Mu Shihan. Nahirapan siyang magsalita. Hindi ka pa rin nakakabawi sa akin kaya hindi ka pwedeng manghuli ng mga babae hanggat hindi pa ako nakabawi. Sige, walang babae. Nakakapagod ka na. Tumitigil na akong pakinggan siya. May kumikilos sa malapit. Pumasok si Scarface sa pinto ng pabrika, hawak ang baril. Sa totoo lang, matagal na akong handa nang umalis. Ang tanging pumipigil sa akin ay ang baril na iyon. Madali lang ang mga tauhan pero isang bala sa ulo at tapos na ang lahat dito. Pagpasok ni Scarface, ilang mga tauhan ang nagkumpulan sa paligid niya. Boss, maglaro ka. Nasa 5,000 pa rin ang lamang mo sa akin mula noong huli. Umuwi ka na. Itinutulak ni Scarface siya sa gilid, malamig ang tingin. Dalhin mo ang batang iyan pataas. Unahin mong tapusin siya. Nagmumurmura ang mga tauhan pero mabilis silang kumilos, niyayakap ako pataas. Tumayo ako ng nakangiti. Madali lang, mga kaibigan. Medyo naninigas ang mga hita ko mula sa sobrang pagtayo. Sinipa ako ng isang kawal. Ngayon talaga nakangiti ka, kung mamamatay na ako, pakiusap lang. Magpadala ka ng ilang bulaklak kay Michael. Matagal na akong tagahanga niya. Dahil sa pagkawala ni Mu Shihan, nananatili si Mu Qingfeng nagising hanggang 1:00 ng umaga. Sa wakas, tumawag si Chen Feng. Hinawakan niya ang telepono. Nahanap mo na ba siya? Malalim ang boses ni Chen Feng. Hindi pa. Alam na ng van kung ano ang ginagawa nito. Dumaan ito sa tunnel sa Baihe Mountain habang nasa labas ng kamera buong daan. Nakapark ang van sa isang hotel sa bayan pero wala siya dito. May 3 pinaghihinalaang lokasyon tayo. Baihe Village, isang abandonadong pabrika at isang kuweba sa tuktok ng bundok. Tumakbo si Mu Qingfeng papataas. Magtipon tayo ng lahat. Lilipat na tayo sa bundok Baihe ngayon. Binaba ang telepono, may pagnanasa sa mata.
Ang pamilya Zhang ay nagpasiklab lang ng isang ulo ng tigre. Sa sandaling ligtas si Shihan, tapos na sila. Alam ng lahat sa Changcheng na si Mo Shihan ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang isang mahina na punto. Tunay na pagod na sa buhay ang mga taong ito. Lumipat sa ikalawang palapag ng pabrika. Inakyat ako ni Scarface mismo. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana at dumadaloy sa akin. Ang kulang na lang ay isang bote ng pulang alak. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pinilit mo akong dalhin dito. Huwag mong sabihin na magka-stargazing lang tayo. Binibigyan ako ni Scarface ng malamig na hininga at sinipa ako. Sapat na. Ikaw ang sinasabing kasintahan ni Mo Shihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinanood ang isang video. Yung clip ng halikan ko si Mo Shihan. Tumingin ako rito, naguguluhan. Talaga, mga kidnapper kayo tapos sinusuportahan niyo pa ang mga magka-partner. Sabi ko na nga sa'yo. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang iyon. Ayaw ni Scarface. Ibinubulong niya ang baril sa noo ko. Aminin mo lang na magkasama kayo ni Mo Shihan at gagawin ko ng mabilis. Pagkatapos ay tumawag si Scarface at naririnig ko na sinabihan siyang huwag pa ring itapon ng katawan ko. Nakakatakot ang laman, pero napapansin ko ang isang mahalagang detalye. Sinasabi ni Scarface na ito lang ang baril na dala ko at hindi ako masyadong excited na gamitin ito. Sa sandaling marinig ko yon, lahat ay nagkakatugma. Isang baril. Kaya ano ba talaga ang laro mo? Malaking masamang lobo, isang ngiti ang pumapahid sa aking mukha. Akala mo talaga na nakapaloob na ako, isang baril. Paano kung aksidenteng pumutok ito, nakangiti pa rin ako, sumabog si Scarface sa galit at pinipigilan ang daliri sa gatilyo. Pero naniniwala ako na hindi siyang paputok nang hindi alam na ligtas ito. Isang putok lang ang kailangan para tawagin ng pulis. Tumayo ako ng matapang. Sige na, ubusin mo lahat ng bala sa baril na yon. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag iyon sa mga tao mo sa labas. Sa sandaling nag-aatubili si Scarface, niyayakap ko ang aking mga nakalaya ng kamay sa harap ng kanyang mukha at ngumiti. Akala mo kaya mo pa akong talunin. Pumiputi na ang mukha ni Scarface at automatikong pinindot ang gatilyo. Pumutok ang baril, pero wala na ako. Bago niya maunawaan ang nangyari, nasa tabi niya na ako. Isang suntok ang Samaire sa kanyang palso. Isang sipa ang pumutol sa kanyang binti. Ang saya siguro ng pakiramdam mo nang saktan mo ako kanina, hindi ba? Hayaan mong ako ang magbalik ng utang. Sa ibaba, naririnig ni Mo Shihan ang putok ng baril at nanlalamig. Akala niya ako. Akala niya patay na ako. Bumubula ang luha mula sa kanyang mga mata bago pa man niya ito mapigilan. Anggat ka. Sabi mo tutulungan mo akong makalabas dito. Paano ka nalang mamatay ng ganito? Biglang may puwersang damaloy sa kanya habang umiiyak, umaakyat siya ng hagdang. Aakayin kong maghiganti kay Sukay. Narating na niya ang ikalawang palapag. Sa dilim, naaninag niya ang isang hubog na nakasampas sa ibabaw ng isang tao at walang sawang pinapalo ito. Nang hindi nag-iisip, tinangka niya ang hubog at sinunggaban ng mahigpit ang braso nito. Santo lang, humihikab ako sa sakit. Tinitingnan ko ang ulo na nakakabit sa braso ko. Parte ka bang aso? Nililigtas ko ang buhay mo at sinisip-sip mo pa ako. Sa pamilyar na boses, huminto si Mo Shihan sa pagdila at nakatitig ng walang imik. Sukay, buhay ka pa. Salamat naman. Tahimik siyang humihikbi. Tinitigan ko siyang umiiyak at tumatawa ng sabay at niyayakap ang mata ko. Hindi pa ako nakakakita ng isang babae na kasing wild mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa braso ko. Matapos harapin si Scarface, pinapanta ko ang bawat tauhan sa ibaba at inayos silang lahat sa isang linya. Hindi ko sila sinaktan. Pinapaupo ko lang sila ng sunod-sunod. Binubunot ko ang baril ng walang pake at sumisigaw. Kumanta kayo lahat. Sino mang umawit ng tahimik masisilayan ng bala. Itong mga goons na dati ay nakakatakot, ngayon ay nakaluhod ng kawawa, kumakanta ng maliit at nakakaawa. Natutulog ka na ba? Natutulog ka na ba, kapatid na John, kapatid na John? Masyadong mahina ang boses ng isang tauhan. Itinaas ko ang baril at pinaputok sa tabi ng kanyang paa. Nakalimutan mong kumain ngayon, mas malakas. Habang masaya ako, biglang sumingit ang sistema sa isip ko. Ding! Tapos na ang misyon. Gantimpala, isang card ng pag-aari ni Shadowhawk. Ang pangalang yun lang ang gisingin ako agad. Shadowhawk. Kalahating multo, kalahating tao. Ang pinakamagaling na marksman na nabuhay. Sa sandaling maabsorb ko ang baraha, ang baril sa aking kamay ay parang buhay. Sinubukan ko ang isang shot sa pagitan mismo ng mga daliri sa paa ng lalaking iyon. Sige na, tumigil na sa pagkanta. Tumayo at mag-moonwalk para sa akin. Pasayahin mo ang buong kwarto. Bigla namang bumalik si Mo Shihan mula sa banyo. Nakita niya akong tinitiis ang mga kawal at pumasok ang kanyang pakiramdam ng katarungan. Sukay, gusto mo bang putulin ko ang bawat ngipin sa iyong ulo? Hindi na ako tumatayo. Isang kamay lang ang inilalapit ko at pinipisil ito sa kanyang noo, pinananatili siyang nakalayo. Hindi makakatulong ang maliliit mong binti. Tipirin mo na ang lakas. Sa labas ng abandonadong pabrika, huminto ng biglaan ang isang SUV ng Mengzi. Tumalon si Mu Qingfeng, kasabay ang isang buong koponan na armado. Sabay-sabay tayo, pasok na. Walang maiiwan na nakatayo. Halos hindi pa nakalabas ang salita niya ay nagsisilabasan na ang apat na koponan sa mga anino, pumapalibot sa bawat panig ng pabrika sa loob ng ilang segundo. Kumilos si Mu Qingfeng sa unahan. Ibinibigay ni Chen Feng sa kanyang tabi ang isang tablet. Itinuturo ni Chen Feng ang screen, ang kanyang ekspresyon ay kakaibang nag-aalinlangan. Ginoo, malinaw na namapa ng drone ang loob. Ang problema lang, Mu Qingfeng kinuha ang tablet na nakakunot ang noo. Ano ba talaga? Sabi na.
Sa ilalim ng night vision ng drone, ang nakikita sa screen ay talagang nakakagulat. Sa unang palapag ng pabrika, higit sa 10 nakatali na lalaki ang nakaluhod ng magkakasunod, sabay-sabay na kumakanta ng Brother John. At mas nakalilito pa, isang lalaki ang nagsasagawa ng moonwalk sa gitna. Ang madilim na ekspresyon ni Mu Qingfeng ay napalitan ng ganap na pagkalito. Anong meron sa mga taong ito? Kumakanta at sumasayaw habang nakatali, nag-host ba sila ng kakaibang grupo ng salo-salo? Bumalik siya sa focus. Nahanap mo na si Shihan. Hindi dati, pero ngayon meron na. Nagbabago ang takbo ng balita, at doon, sa likod ng isang napakalaking haligi, nakatayo si Sukay, habang si Mu Shihan ay buong lakas na nakikipaglaban sa kanya ngunit walang natamon. Ang tanawin ay nagpasiklab ng galit ni Mu Qingfeng. Alam ko na. Siya na yun, si Sukay. Ginamit niya ang paghahabol kay Shihan bilang panakot, niloko siya na mag-isa, at pagkatapos ay dinukot siya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naniniwala na kaalyado ni Sukay ang pamilya Zhang. Humarap siya kay Chen Feng. Kunin mo ang infrared sniper rifle. Nag-aatubili si Chen Feng. Ginoo, pakinggan mo muna ako. Sa tingin ko, hindi si Sukay ang nasa likod ng pagdukot. Hindi nakikinig si Mu Qingfeng sa kahit anong sinasabi. Ang nakikita niya lang ay si Sukay na pinapahirapan ng kanyang kapatid. Huwag nang magsalita pa. Ibibigay mo sa akin ang baril. Wala nang magagawa si Chen Feng. Ibinibigay niya na ito. Tataas si Mu Qingfeng ang rifle at unti-unting lumapit, hakbang-hakbang na maingat. Sinimulan ng kanyang koponan na sumunod, ngunit itinaas niya ang kamay upang pigilan sila. Gusto niyang ayusin ito mag-isa. Sa loob ng pabrika, nakangiti ako ng parang tanga, banibiro si Mu Shihan. Sige na, subukan mo ang pinakamagaling mong tira. Maikling mga binti. Nagsusumigaw si Mu Shihan sa sobrang inis, lubos na walang magawa. Ikaw ang maikli. Maikli ang buong pamilya mo. Bitawan mo ako. Papatayin kita. Pagkatapos ay may isang nakasisilaw na pulang tuldok na lumitaw sa aking noo. Isang malamig na sigaw ang bumasag sa walang laman na pabrika. Huwag kang gagalaw. Pumikit ang aking isipan. Tinitignan ko sa paligid ng haligi at nakikita ko ang isang taong dahan-daang pumasok, hawak ang isang baril na may infrared sight. Bumaba ang tiyan ko. Naging kampante ako. Nakaarmas na pala si Scarface sa labas buong oras. Bago pa ako makaisip ng plano, may isang bagay na sumalpok sa akin mula sa harap. Sukay. Matindi ang pagkakabagsak ko sa lupa. Diyos ko, si Mu Shihan ito. Inatake niya ako. May baril na nakatutok sa ulo ko. Pwede bang huwag mo na itong gawin ngayon pero hindi inaasahang kalmado si Mu Shihan. Alam ko. Isang infrared na rifle ito, tumakbo ka. Ako ang bahala. Yung batang babae na kanina ay nagtangkang saktan ako sa ngipin ay ngayon ay nagtatangkang iligtas ako. May pagbabago sa aking dibdib. Talagang mas naging kaaya-aya siya. Ang galing. Sa totoo lang, naantig ako. Anong gagawin ko dyan? Humihigpit ang aking ekspresyon at itinulak ko siya sa likod ko. Ako ang lalaki dito. Tumakbo ka sa likod ko. Nagpasya na ako. Hindi ako tatakbo. Hinayla ko si Mu Shihan sa likod ng haligi. Isang kumpiyansang ngiti ang pumuno sa mukha ko. Panoorin mo ako, babe. Bago makalapit ang taong nasa labas, umiikot ako at bumitaw mula sa haligi. Isang putok ang umalingaw-ngaw at ang taong papasok sa pabrika ay napalipad at bumagsak ng matindi. Tumakbo ako pabalik sa likod ng haligi at nagpakita ng tanda ng tagumpay. Card ng pag-aari ni Shadowhawk, baby. Gusto mo talagang makipagbarilan sa akin? Sige. Isang putok, isang napabagsak. Pero pagkatapos ay sumabog ang kaguluhan sa labas. Dozens ng mga boses ang nagsisigawan sa takot. Ginoo, Ginoo. Makalipas ang ilang segundo, daan-daang armado na lalaki ang bumahas sa pabrika na parang alon. Agad na nawala ang aking ginhawa, lalong bumubuka ang mga mata ko. Diyos ko, saan galing ang lahat ng tao na ito? Wala na akong sapat na bala para dito. Pagkatapos, biglang sumingit ang nagmamadaling boses ni Chen Feng mula sa labas. Binibini, si Chen Feng ito, yung pumasok sa pabrika. Siya ang iyong kapatid. Pumarito siya upang iligtas ka. Iniisip ko na parang tinamaan ako ng kidlat at isang bagyong di ka panipaniwala ang bomb alert sa isipan ko. Grabe, siya ba ang kanyang kapatid? 10 minuto ang lumipas, nakayuko si Mu Qingfeng sa pader para makabawi. Isang kamay nakadikit sa dibdib niya, isang manipis na linya ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nakangiti siya sa kabila ng sakit, sobrang sakit yun. Nakatingin pa rin siya sa akin na nanginginig. Anak, ang galing ng tira mo. Kung nasa sakop ako ng Black Star pistol o hindi nakasuot ng vest, makikipagkita na sana ako sa lola ko ngayon. Mu Shihan ay yumuko sa tabi niya, hinahawakan ng tuldok sa baluti, ang mukha ay maingat na nag-aalala. Ayos ka lang ba? Talagang masakit yon. Mu Qingfeng ay nagbitiw ng malamig na hininga. Ha, ngayon mo lang naalala na kapatid kita, nakatutok na ang baril ko sa kanya. Binibigyan kita ng pagkakataon na maghayganti sa kanya. At ano ang ginawa mo? Habang nagsasalita siya, lalong nalalala ang kanyang galit, itinuro siya. Kakilala mo lang ang taong ito ng kalahating araw at sumusuporta ka na sa panig ng outsider. Sa totoo lang, matapos mapanood ang footage mula sa drone, alam na ni Mu Qingfeng na hindi ako ang kidnapper. Hindi niya matiis na makita ang kanyang kapatid na nilalay at gustong bigyan siya ng pagkakataon na mailabas ang sama ng loob, pero si Mu Shihan ang humatak sa akin pababa, takot na baka tunay na akong barilin. Nakaramdam si Mu Qingfeng ng isang kirot na hindi niya maipaliwanag. May isang luma ng kasabihan para sa ganitong sitwasyon.
Kapag ang isang babae ay lumaki na, wala na siya, at nasa harap niya ngayon ang patunay na buhay. Pumula ang mukha ni Mo Shihan sa pula at tumingin siya sa ibaba. Paano ko malalaman na ikaw yon? Akala ko isa ka sa kanila. At muntik nang mapatay si Sukay 2 beses ngayong araw dahil sa pagsubok na iligtas ako. Akala ko lang, Mu Qingfeng inis na inis at pinutol siya. Sapat na, tigilan mo na ang pagpapaliwanag. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, naging matalim ang tingin, bata. Saan ka natutong manigarilyo ng ganito? May nagturo ba sa'yo? Ngumiti ako at tinukso ang ulo ko, maraming oras sa mga laro ng baril. Sa tingin ko, nawala sa himpapawid si Mu Qingfeng at tatanong-tanong kung isang lihim na master ng martial arts itong tao na ito. Ganyan talaga lagi sa mga kwento. Isang henyo na naglakad mula sa bundok pero nausisa niya na ang bawat sulok ng background nitong lalaki. Wala ni isang alamat na master ang nakikita, ang tanging paliwanag na natitira. Totoo bang sobra lang sa paglalaro ng mga laro sa shooting? Tumanggi si Mu Qingfeng at binabawi ang ulo. Kalimutan na natin, hindi ko natatanungin pero narinig ko na may mga ginagawa kang hakbang sa kapatid ko sa publiko. Agad kong itinanggi ito, hindi pwede. Kami ni Mo Shihan ay walang kasalanan. Mu Qingfeng mumumura ng isang sumpa, kinuha ang kanyang telepono at pinanood ang isang video. Sige, ipaliwanag mo nga ito. Habang nanonood ng halik sa screen, halos mawalan ako ng kontrol ngayong gabi. Bakit palagi na lang nilang kinukuha ang telepono para tanungin ako, talaga bang wala nang mas importanteng gawin ang mga taong ito sa ilalim ng mundo kundi mag-ship ng mga tao bilang magkapareha? Pinapanood ang video, bahagyang namumula si Mo Shihan. Itinuturo niya ang screen at matatag na sinasabi na isang hindi pagkakaintindihan yon. Nabubuksan ang mata ni Mu Qingfeng. Isang hindi pagkakaintindihan. Ang halik ay isang hindi pagkakaunawaan o yung paghawak niya sa binti mo ay isang hindi pagkakaunawaan. Paano hindi pa rin maintindihan ng batang ito ang sitwasyon? Kuya ang nandito para ipaghiganti siya. Hindi ba niya nakikita yon? Pero malino na nasa ibang planeta si Mu Shihan. Ang alam lang niya ay pumasok ang kuya niya na may baril na nakatutok kay Sukay at ang katotohanang nakapagsugat si Sukay kay Mu Qingfeng. Parang nakalimutan na niya talaga yon. Sabi ni Mo Shihan na may bahid ng inis, hayaan mo na, ako na ang bahala. Sobrang inis na si Mu Qingfeng. Halos na siya'y napapaluha na. Halos tuluyang ka na sana, at sinasabi mong huwag na akong makialam. Malapit na sana siyang magsalita nang dumating si Chen Feng na may kasamang doktor. Sinusuri siya ng pribadong doktor na nakasuot ng puting coat at huminga ng maluwag. Ayos naman ang batang Panginoon, may concussion lang dahil sa tama. Makakabawi siya sa ilang araw na pahinga. Tanging pagkatapos niyon ay bumaba ang tensyon ni Chen Feng at pinapante niya ang mga lalaki na dalhin si Mu Qingfeng sa sasakyan. Tumingin si Chen Feng kay Sukay nang may halo ng komplikadong emosyon. Itong batang ito ay kakaiba. Hindi lang siya nakapalapit sa binibini, napalakas pa niya ang batang pangulo. Hindi na muling magiging tahimik ang araw para sa pamilya mo. Tinitigan ni Mo Shihan ang kanyang kapatid na inakyat sa stretcher at kumaway. Umuwi ka na at magpahinga. Pupuntahan kita pagkatapos ng klase. Nakahiga sa stretcher, nakakatulong pa rin si Mu Qingfeng ng isang ungol. Dalhin mo ang batang iyan pauwi para sa hapunan ngayong gabi. Mu Shihan ngumiti, saka tumango ng masunurin. Iniisip niya, si Sukay ang nagligtas sa kanya ngayong gabi. Ang tamang hapunan para pasalamatan siya ang pinakamaliit na magagawa niya. Pero ang totoo, iniisip ni Mu Qingfeng na tapusin na niya ang batang yun ngayong gabi. Malapit lang, iwasan ko ng aktibo ang tingin ni Mu Qingfeng at bigla akong bumahing. Gitnang tag-init na kasi. Bakit bigla akong nakaramdam ng lamig? Tumingin siya sa likod at nandyan si Mu Qingfeng sa likod ng SUV ng Mengzi na nakatitig sa kanya ng malamig at walang pandidilat. Agad na pumapasok sa isipan ng larawan ng isang Vipers na sinusukat ang biktima nito. Tahimik na umuungol si Sukay. Nagawa ko bang isang hindi mapapatawad na krimen? Ang ginawa ko lang ay halikan si Mo Shihan ng 30 segundo. Bakit gusto nilang patayin ako? Isa lang akong tao na gustong magtago at magpasaya sa buhay. Pagkatapos ng isang sandali, naramdaman ni Sukay ang isang haplos at bumalik sa katotohanan. Tumingin siya kay Mu Qingfeng at ang iba ay nawala na. Grabe, iniwan na nila tayo. Kumabog ang takot sa kanyang dibdib, kailawan ng dilim. Nasa gitna sila ng kawalan. At kung magpasya si Mo Shihan na gumawa ng isang bagay na baliw, sino ang makakarinig sa kanyang sigaw? Parang binabasa ang kanyang isipan, pumikit si Mo Shihan. Tawag na ako sa driver. Hindi tayo pareho ng daan nila, alam mo na kung anong oras na. May klase tayo sa umaga. Tinitingnan ni Sukay ang kanyang telepono at napapikit. Diyos ko, alas 5 na ng umaga, hindi niya napansin na lumipas na ang buong magdamag. Pero hindi naman ito gaanong mahalaga, halos hari ng gabi si Sukay sa pagtulog ng late. At pagkatapos ng ganitong matinding gabi, hindi siya nakakaramdam ng pagod kahit kaunti. Kailan darating ang sasakyan, ngumiti si Mo Shihan ng bahagya, hindi makakarating dito ang motorhome. Pinapanta ko siya sa paanan ng bundok, magpunta na tayo pababa. Sa ngiti na yon, naisip ni Sukay na may kakaibang pakiramdam tungkol sa kanya, mas mainit siya sa kanya, mas hindi na siya masyadong sumasabog kaysa dati. Baka naman talaga gusto niya siya, tinitingnan lang niya ito at naglakad pababa ng bundok kasama siya. Kahit na gusto siya nito, hindi siya interesado. Plano niya ay magpapahinga muna ng 1 taon, pagkatapos ay humanap ng masayahing mas bata sa susunod na taon.
Habang naglalakad, ang liwanag ng buwan ay sumisilay sa mga sanga at bumabagsak sa mukha ni Mo Shihan, ang kanyang maputing kutis ay kumikislap na may malambing na pamumula. Matapos ang mahabang sandali, biglang humarap si Mo Shihan at naabutan si Sukay na nakatalikod sa parehong sandali. Sabi niya, gusto kang imbitahin ng kuya ko para kumain ng hapunan mamaya, pero nakatitig lang si Sukay sa mukha niya. May sakit ka ba o ano? Maitim ang mukha mo na parang puwit ng unggoy. Biglang nawala ang mahiyain at mainit na ngiti sa mukha ni Mo Shihan. Puno ng galit, pinaputok niya ang katahimikan ng gabi sa isang sigaw. Sukay, papatayin kita. Alasing gabi, sa dormitoryo ng mga lalaki. Naghihintay na si Jiang Hao. Tinitigan niya ang kama sa kabila at napasigaw. Diyos ko, hindi nakauwi si Sukay kagabi. Nakatitig siya ng hindi makapaniwala. Saan kaya siya napunta? Si Sukay ay isang taong mahilig manatili sa bahay. Hindi siya umaalis ng dormitory maliban kung kasama sila. Inilalabas niya ang sarili sa kama at umaakyat sa kama ni Qinfeng, niyayakap siya ng mariin. Qinfeng, 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 nagising sa sakit, nakabukas ang mga mata. Anong mali sa'yo? Nasa pinakamagandang panaginip ako. Alam mo ba kung nasaan si Sukay? Hindi siya bumalik kagabi. Nagmulat si Qinfeng at medyo gulo ang mata. Hindi mo ba nakita ang video sa campus? Malinaw na siyang nakipag-date kay Mo Shihan. Tumigil ka na sa panggugulo. Kakagising ko lang. Biglang may naisip, bumukas ang mata ni Qinfeng ng malapad. Umupo siya ng diretso, nakatitig kay Jiang Hao. Anong oras na? 6:30 ng umaga. Nagkatinginan sila, parehong nabigla. Hinahampas ni Qinfeng ang kanyang lalamunan. Naglakad-lakad si Mo Shihan kasama siya kagabi at hanggang ngayon ay hindi pa sila bumabalik. Grabe, mag-isa tayo sa gitna ng gabi at pinag-uusapan si Mo Shihan. Kinuha ni Qinfeng ang kanyang telepono. Tawagan mo siya agad ngayon. Tingnan mo kung humihinga pa siya. Kung sakaling nakainis ni Sukay si Mo Shihan, baka talaga niya siyang itinapon sa ilog. Tumunog ang telepono ilang beses bago ito kumonekta. Sukay ang boses niya. Kumusta, Qinfeng? Qinfeng huminga ng maluwag. Nasaan ka? Hindi ka na bumalik kagabi. Bago pa makasagot si Sukay, may isang mahinang boses ng babae mula sa malapit. Sukay, nakita mo na ba ang damit ko? Nandito lang sana ito. Sumagot si Sukay ng basta-basta. Dinala mo ito sa banyo 1 minuto lang ang nakalipas. Sa kabilang dulo ng tawag, halos mapalupot ang panga ni Qinfeng at Jiang Hao. Nagsisigaw si Qinfeng, Diyos ko, huwag mong sabihin kasama mo si Mo Shihan buong magdamag. Sumasagot si Sukay ng kalmado. Oo, umatungal si Qinfeng. Tapos na. Nakakapit na siya sa batang ko. Hindi kayo nagsama sa isang kwarto, di ba? Isang kwarto. Komplikado ito. Ipaliwanag ko na lang mamaya. Huwag mong ipaliwanag ang aking pagkawala. Malapit na tayo sa paaralan. Muling naririnig ang boses ni Mo Shihan. Sukay, tulungan mo ako. Hindi ko maipasok ang clasp sa likod ko. Sagot ni Sukay nang hindi nag-aatubili. Sasagutin ko. Tapos na ang tawag. Qinfeng at Jiang Hao ay nagkatinginan ng walang salitang nakalutang. Kung ang video ay isang chismis, ang tawag na iyon ay parang kidlat na bumagsak. Bukas na bukas ang bibig ni Jiang Hao. Hindi ka panipaniwala ang swerte ni Sukay. Sa totoo lang, nakuha na niya yung campus beauty. Tinanong siya nitong tulungan siyang magbihis. Hindi ka magkakaroon niya nang hindi nagsama ng magdamag. Hindi maipaliwanag ni Jiang Hao ito. May magandang mukha si Sukay, pero natutulog at naglalaro siya buong araw. Paano siya napunta kay Mo Shihan? Gayunpaman, may ibang pananaw si Qinfeng. Bigla siyang bumangon mula sa kama. Jiang Hao, mula ngayon, tawagin mo siyang Ginouso. Alam mo ba kung sino si Mo Shihan? Para siyang prinsesa ng Changcheng. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mamahaling motorhome ang mabilis na tumatakbo sa highway. Sa loob, nakasimangot si Sukay habang pilit na isinasara ang likod ng damit ni Mo Shihan. Bili mo ba ito sa maling sukat? Mo Shihan napapailing. Hindi, binili ko lang ito noong nakaraang buwan. Dahan-dahang tumango si Sukay na may biglaang pag-unawa. Kaya pala tumaba ka nitong buwan. Mo Shihan ay sumabog. Sukay, hindi ka na pwedeng tawaging mataba ulit. Ang aking katawan ang pinakamaganda sa buong mundo. Tapos na. Sino ang nagsabi, hindi ako iyong alipin? Agad na napupuno ng luha ang mga mata ni Mo Shihan. Kasi kung sasabihin mo ulit, iiyak ako. Agad na pamipikit si Sukay at niyayakap ang kanyang mga kamay bilang pag-surrender. Mo Shihan, ang iyong anyo ang pinakamaganda sa buong kalawakan. Pakiusap, ikaw ba ay tao o isang garden hose? Umiiyak ka sa lahat ng bagay. Ang mga luha ni Mo Shihan ay napalitan ng tawa. Tumuturo siya sa kanya. Mas bagay nga, at isa pang bagay. Tumigil ka na sa pagtawag sa akin na Mo Shihan. Tawagin mo na lang akong Shihan tulad ng ginagawa ng kapatid ko. Nag-angat si Sukay ng balikat pero napansin niyang may nagbago. Noong isang gabi, parang pinalipad siya ng apoy pero ngayon parang maamo na siya. Makalipas ang kalahating oras, dumaan ang motorhome sa campus habang abala ang umaga. Tumitigil ang mga estudyanteng dumadaan, gulat na gulat. Diyos ko, Mercedes-Benz ba yan o isang pugad, isang sasakyan na may 8 numero ang halaga? Matapang na huminto ang motorhome sa harap ng pangunahing gusali. Hinahatak ni Mo Shihan si Sukay na sa di maipaliwanag na dahilan ay natutulog pa rin. Gising na. Nandito na tayo. Bumubukas ang mata ni Sukay at umuungol.
Kahit na ganito ako ka-impressive, kailangan ko pa rin dumalo sa klase sa umaga. Hindi lang kailangan mong umalis, kung bumaba ang grado mo sa pagpasok, kailangan mong magpaliwanag. Lumalabas sila at tumama ang sikat ng araw sa kanilang mga mukha. Shihan, nagkamali ba tayo ng daan? Ito ba ang kulungan ng unggoy sa zoo? Nagsigawan ng mga tao. Si Mo Shihan yon. Sino yung lalaki sa tabi niya? Si Sukay mula sa video, kumpirmado. Sila talaga ay nagkakarelasyon. Walang epekto si Mo Shihan. Wala nang bago sa kanya ito. Sa kabilang banda, lumuluha si Sukay sa likod niya na parang isang mahiyain na bagong kasal sa loob ng gusali sa pintuan ng silid-aralan. Nagmamadaling pumunta sina Chin Feng at Jiang Hao na may dalang almusal. Si Sukay ang nagdala sa inyo ng almusal. Ngumiti si Chin Feng kay Mo Shihan. Binibini, mga siopaw na custard, paborito mo at matamis na tokwa. Nagulat si Mo Shihan. Alam mo, Sukay, ngisi si Chin Feng. Kasama ko siya sa iisang kwarto. At ngayon, sa isang swerte na pagkakataon, para ka ng tunay na kapatid na babae ko. Nagkatinginan si Sukay ng malaki ang mata. Chin Feng, mag-ingat ka sa salita mo. Magkaklase lang kami ni Shihan. Namumula ang mukha ni Mo Shihan pero hindi niya nalang pinapansin ang pag-amin nito. Kinuha niya ang almusal at inirapan si Sukay. Pagkatapos ng klase, magpalat ka na. Amoy ka na. Kain sa bahay ko ngayong gabi at huwag kang magmumukhang gulo. Sa ganang kanya, matapang siyang pumasok sa silid-aralan, iniwan si Sukay na nakatayo roon na tuluyang nalilito. Ngumingiti siya. Hindi ko nga kahit kailan sinabing oo. Pupunta ba ako sa bahay niya para sa hapunan o hindi, iniisip niya ang hugis puso na marka sa kanyang braso at nagpa siya na sundin ang kanyang puso. Chin Feng niyayakap si Sukay at tumango ng may paghanga. Sukay, pare, isang gabi lang at tuluyang napasunod mo na si Mo Shihan sa iyong mahika. Seryosong tawa ni Sukay. Under my spell. Hindi mo alam kung ilang beses na halos mapatay ako ng mabaliw na batang iyon kagabi. Sinalubong nila ang tatlo sa silid-aralan at nagsimula si Sukay ikwento ang buong kwento kung paano siya napilitan makipagharap sa mga mapanganib na kriminal at halos hindi makalabas ng buhay na isalba si Mo Shihan mula sa mga kidnappers. Pagkatapos niyang matapos, nakatitig si Jiang Hao ng walang imik. Pumapalibot si Chin Feng ng mga kamay. Tingnan mo, naiintindihan ko na gusto mong panatilihing lihim ang relasyon pero ang labanan ng mga gang at ang pagkakasugat kay Mo Ching Feng kahit isang manunulat ay hindi aabot sa ganoon. Halos mapatalon si Sukay sa kanyang upuan. Kailangan mong paniwalaan ako, seryoso akong kahanga-hanga ngayon. Tinapat ni Chin Feng ang kamay niya upang itigil siya. Sige, sino mang makakatuluyan ni Mo Shihan ay talagang kahanga-hanga. Samantala, sa pamana ng pamilya mo, hindi pa rin nagpapahinga si Mo Ching Feng. Inipon niya ang kanyang mga tauhan at nagbigay ng mga utos na may madilim na ekspresyon. Alamin ang bawat negosyo na pinapatakbo ng pamilya Zhang sa Changcheng. Ngayon gabi, magpapadala tayo ng babala sa lahat ng kanilang operasyon. Tahimik na nakatayo ang kanyang mga tauhan. Tunay na galit ang binatang master sa pagkakataong ito. Sa wakas ay inilabas na nila ang kanilang mga kamay laban sa pamilyang Zhang at sila ang nagsimula nito sa pagtangkang kidnap sa batang babae. Pagkatapos, tumunog ang pribadong telepono ni Mo Ching Feng. Isang boses ng isang kasamahan ang naririnig. Ginoo, may isang prominenteng tao na nais makipagkainan sa iyo ngayong gabi. Si Tan Chanshong, ang deputy chief ng Changcheng. Humigpit ang tingin ni Mo Ching Feng. Kaya pala ganun kabilis lumago ang pamilya Zhang sa Changcheng. Matagal nang sumusuporta si Tan Chanshong sa kanila. At ngayon na sariwang-sariwa ang pagdukot sa pamilya Zhang, may lakas ng loob si Tan Chanshong na imbitahan siya sa hapunan. Malinaw na hakbang ito upang protektahan sila. Huminga ng malalim si Mo Ching Feng. Noted, sabihin kay Lu, I hold ang Zhang estate pero I raid ang bawat operasyon at magpadala ng mga fire inspector. Binaba ang tawag at agad na tumawag sa isa pang numero. Tito Han, si Chin Feng ito. May kumuha kay Shihan at ngayon ay nagtatago sa likod ng pangalan ni Tan Chanshong para pigilan akong mag-higanti. Kailangan mong suportahan ako dito. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at matatag. Ching Feng, magpahinga ka. Mula nang kinuha si Shihan, hindi na mahalaga kung sino ang pipigil sa akin. Tutulungan kita makamit ang katarungan. Isang malamig na ngiti ang pumuno sa mukha ni Mo Ching Feng. Lumilipas ang panahon. Pagkatapos muling magising ni Sukay, madilim na ang langit. Nakatingin siya sa malamig na flatbread sa kanyang mesa at nagsimulang magtaka, nasa isang siklo ba siya ng panahon, hindi siya makatulog sa gabi at hindi rin makagising sa araw. Pagkatapos, muling bumukas ang pinto ng dorm ng malakas. Pumasok si Mo Shihan na nakasuot ng puting damit na hanggang tuhod. Bakas na bakas. Sukay, kung hindi kita papatayin ngayon, wala na akong kwenta. Pakiusap, tumigil ka na sa pagbubukas ng pinto ng lalaki sa dorm. Galit na galit si Mo Shihan. Tingnan mo ang telepono mo. Tumawag ako sa iyo 65 beses at hindi ka man lang sumagot kahit isang beses. Tumingin si Sukay sa screen. Talagang ginagamit mo ako ng spam call app. Nakatingin si Mo Shihan nang nakakunot ang noo. Magmadali ka at magbihis na tayo. Tara na. Sumimangot si Sukay at agad na naghubad ng kanyang damit doon mismo. Saglit na nag-isip si Mo Shihan sa nangyayari, saka siya tumakbo palabas ng pinto na may namumula sa mukha. Nasa ibaba, tinatawag ni Mo Shihan ang kanyang kapatid. Papunta na kami. Handa na ba ang hapunan? Pumipitik ang noo ni Mo Ching Feng. Nakalimutan ko na. May mahalagang hapunan ako ngayong gabi. Pwede ba bukas na lang, hindi kumikibo si Mo Shihan? Hindi, si Sukay ang nagsalba ng buhay ko kagabi.
Ano pa ang mas mahalaga kaysa hapunan kasama siya? Ipinaliwanag ni Mu Qingfeng na makikipagkita siya sa mga nasa itaas upang makuha ang hustisya para sa iyo. Nagniningning ang mga mata ni Mo Shihan. Perpekto, isama mo kami ni Sukay. Sasama na rin ako. Hindi makakatalo ni Mu Qingfeng ang kanyang kapatid na babae. Nagpapasakop siya. Sige. Pero huwag kayong magsasalita ng kahit ano na lampas sa tama. Magkikita tayo sa Lanyu sa parehong oras sa silid-aralan ng ari-arian ng pamilya Zhang. Isang matalim na putok, hinaampas ni Zhang Tianming ng madiin si Zhang Yucheng sa mukha habang galit na naglalakad-lakad sa kwarto at nakatutok ang daliri sa kanyang kapatid. Walang hiya kang gago. Sino ang nagsabi sa'yo na kidnapin ang anak ng pamilya mo? Pinapahid ni Zhang Yucheng ang masakit niyang pisngi. Sinubukan kong tulungan ng pamilya. Ito ay tungkol sa proyekto sa downtown. Tumato si Zhang Tianming ng may pang-iinsulto. Tumulong sa pamilya, ginamit ka lang bilang pony ang Master Wei. Gusto niyang ipakuha sa amin ang pamilya mo para sa kanya. Nababahala si Zhang Yucheng at agad na tumawag kay Young Master Wei, ngunit natuklasan niyang nakablock na siya. Binubulong ni Zhang Tianming ang ulo sa pagkadismaya. Ngayong gabi ay inayos ko na ang hapunan kasama si Tan Tiangsong. Pupunta ka para mag-sorry ng personal sa pamilya mo at mas maganda kung convincing ka. Makalipas ang kalahating oras, isang Bentley ang tumatakbo pababa sa highway. Binubuhat ni Mo Shihan ang damit ni Sukay at pinapayuhan siya. Ang bahay ni Lanyu ay isang napaka-espesyal na lugar. Pagpasok natin, huwag magbukhang gulat at huwag magsalita ng walang kwenta. Nag-angat lang si Sukay ng balikat. Ito ang ika-21 siglo. Anong kahanga-hanga sa isang mamahaling restoran? Nakangisi si Mo Shihan. Probinsyana, hindi makalusot ang mga ordinaryong tao sa pinto. Nag-aalala ako na makakita ka ng celebrity at tatakbo para humingi ng autograph. Sukay nagpapanggap na seryoso. Hindi ako nanghuhuli ng mga sikat. Tanging iginagalang ko ay ang mga sundalo ng bayan at tanging sila lang ang pinagkakatiwalaan ko. Napapangiti si Mo Shihan kahit ayaw niya, ngunit may lamang sa kanyang mga mata. Pinuputol at pumasok ang Bentley sa isang kagubatan sa labas ng syudad. Tumingin ako sa bintana, malapit lang. May isang nangungunang pambansang lugar ng tanawin. Walang makakagulat na sa gitna ng mga matatayog na punong ito ay may 3 palapag na gusali na may tahimik at eleganteng klasikal na disenyo. Sa pinakataas, 3 gintong karakter ang kumikislap. Bahay ni Lanyu. Napapatingin ako sa parking lot at napapalingon. Bawat sasakyan dito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Isang dagat ng mga mamahaling sasakyan sa bawat estilo. Kahit ang isang karaniwang sasakyan ay hindi makakadaan sa gate kahit sa pinakamagandang araw nito. Nakatayo ang seguridad sa pinto at sinusuri ang mga pagkakakilanlan, para lamang sa mga miyembro. Sa kabutihang palad, malakas ang pangalan ng pamilya mo. Isang tingin lang sa plaka at pinapasok na kami ng mga guard. Pakiramdam ko ay parang isang probinsyang lola na nadadapa sa isang palasyo. Masaya kong pinapalo ang katabi ko at sumisigaw na Shihan. Tumingin ka dyan. Isang koneksig kaya yon, hindi pa ako nakakita niyan sa Changsha sa buong buhay ko. Humihinto ako at itinuturo ang kabila. Mga gintong punong nanmo kaya yon, isang buong hanay nila. Habang ako'y nagbubulabog na parang isang takbong kabayo, hinawakan ako ni Mo Shihan sa tainga. Pakiusap, manahimik ka na. Nakakahiya mo ako. Sabi ko sa sarili ko, ngayon ay hindi na ako pinapayagang magsalita. Pero kailangan kong aminin, kahit ang mga potted plants dito ay mga bihirang uri, sino man ang may-ari nito, may koneksyon na umaabot hanggang sa pinakamataas, tahimik na nagbibilang sa isip ko. Sa palagay ko, ang lugar na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon para may tayo. Bigla na lamang may pumaradang sasakyan at ilang tao ang bumaba, isang lalaking nasa katamtamang edad na nakayakap sa isang grupo ng mga babaeng magagarbo ang suot. Mukhang sobrang pamilyar ng mga mukha nila at muntik na akong mapamura ng grabe, hindi ba't yon? Bago pa man ako makapagsalita, pinutol ako ni Mo Shihan at bulong niya na ang lalaking iyon ay isang prominenteng direktor. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay mga aktres. Ibig sabihin, dinadala sila dito para ibenta sa mga makapangyarihang lalaki. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng matindi na para bang pwedeng huminto ng trapiko. Tumahimik ka na. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Malapit na siyang magturo sa akin nang lumapit ang direktor. Mismo, matagal na walang kita. Ang ekspresyon ni Mo Shihan ay agad na naging magalang ng ngiti. Direktor Zhang, matagal na rin. Ngumiti si Direktor Zhang habang nakatingin sa paligid. Ang Changcheng Cultural Bureau ay gumagawa ng isang period drama. Dinala ko ang mga sumisikat na batang artista para mapili ng mga tagagawa ng desisyon ng kanilang mga artista. Tawagin niya ang mga batang babae sa likod niya. Kumusta po, Miss Mu? Malaki ang naging puhunan ng pamilya mo sa aming mga palabas. Agad na napangiti ang mga batang babae. Kumusta, Miss Mu? Kakain ka rin dito ngayong gabi. Mo Shihan ay nag-adopt ng kanyang pinong asal at mapagpalang ngiti. Oo, nagdadala ng kaibigan para makita ang aking kapatid. Nilalapit niya ang kamay upang ipakilala ako. Ito ang kaibigan kong si Su. Sukay. Walang nakita ang kanyang kamay sa kanyang tabi. Lumiko siya at nadiskubre na sa isang punto ay napalapit na ako at nagsimula ng makipag-usap sa mga aktres. Pakikita ko ang mga linya sa iyong palad na kakaiba. Hayaan mong tingnan ko. Babasa ako ng iyong kapalaran. Tumatagal lang si Mo Shihan ng 1 segundo bago siya maging isang ganap na Sheena tyrant. Sukay. Lumapit ka dito ngayon din. Hinailan niya ako pabalik na parang manok sa leeg. Ano, nagbabasa lang ako ng kanilang mga palad.
Tumingin ng pabulong si Mo Shihan, sinuntok ng mahigpit ang aking tagiliran at mahinahong sabi, ito ang kaibigan kong si Sukay. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. At ito si Direktor Zhang, isang kilalang direktor. Masaya akong pumunta upang makipagkamay sa kanya. Ha, alam ko na kung sino ka, Direktor Zhang Pang. Ang formal na pagpapakilala ni Mo Shihan ay malinaw na nagpapataas ang kanyang pagtingin sa akin. Sinasabi ni Direktor Zhang na parang 1,000,000 ang hitsura ni Young Master Su. Saan ka nagtatrabaho? Sinasagot ko ng tapat. Isa lang akong ordinaryong estudyante sa Changcheng University. Pagkatapos ay idinagdag ko si Direktor Zhang. Kung sakaling kailanganin mo ng isang tao para sa isang papel, isaalang-alang mo ako. Mahilig ako sa pag-arte. Kaya kung humawak ng malaking produksyon, ngumiti talaga si Direktor Zhang, ayos na tayo. Sa susunod na kailangan kita, kukunin ko ang number mo kay mismo. Pagkatapos umalis ni Direktor Zhang, nananatili pa rin akong nagsasaya sa sandali. Yung kaninang sumikat na artista, si Lin Manman ba yun? Ang mga kamay niya ay sobrang lamang. Biglang tanong ni Mo Shihan sa isang malamig na boses. Maganda ba sila? Tumawa ako nang hindi napapansin. Sa totoo lang, hindi ko masabi. Sana nakapag-antay pa ako ng kaunti. Sukay, ang sigaw ni Mo Shihan ay bumangon sa akin. Tinitingnan ko lang ang mukha niya at agad kong naiintindihan. Isang salita pa at aakyat na ang she-tyrant. Nagsasabi lang ako ng biro lang. Walang kahit anino ng kanilang mga kamay na makakatapat sa'yo. At sa totoo lang, hindi naman mali iyon. Hindi makakatapat ang mga starlet sa kay Mo Shihan. Maikli ang pasensya at lahat. Hindi matatawaran ang kanyang galing sa lahat ng aspeto. Masaya si Mo Shihan at nagbuntong hininga ng may kasiyahan. Maganda. Ngayon, magmadali ka na. Malamang nasa loob na ang kapatid ko. Sumusunod ako sa kanya nang masunurin papasok sa gusali at huminto ng biglaan sa tabi ng isang security scanner sa pinto. Tumingin ako dito. Ito ba ay isang restoran o isang paliparan, pero tahimik na tahimik si Mo Shihan. Lumilitaw na ang scanner ay tanging nagsusuri lamang ng mga baril at ipinagbabawal na armas. Ayon sa batas, ang anumang marahas na gawain ay labag sa batas sa loob ng Lanyu House. Ang mga lumalabag ay itinataboy at permanenteng nililista sa blacklist. Kapag nasa blacklist ka na, wala nang lugar para sa iyo sa Changcheng. Kahit gaano ka pa ka-powerful ang iyong mga koneksyon, unti-unting nawawala ka sa paningin. Tulad ng pagbagsak ng isang dating makapangyarihang pamilya 3 taon na ang nakalipas. Nagsimula lahat dito ng isang lalaki nila ang humila ng tibak at personal na pinalayas ng may-ari ng Lanyu House. Nasa malayo ang aking isipan nang marinig ko ang beep ng scanner. Sir, may hawak kang prutas sa kutsilyo. Pakilabas na ito. Ang bantay ay humarap sa harap ko. Nakatingin si Mo Shihan nang hindi makapaniwala. Bakit ka magdadala ng kutsilyo sa hapunan kung makapa ako sa ulo ko? Paano ko malalaman na hindi na naman tayo huhulihin, hindi ako makakuha ng baril? Isang maliit na kutsilyo para sa sariling depensa ay mukhang makatwiran. Ibinaba ni Mo Shihan ang mga mata. Medyo tanga ka talaga, alam mo ba? Pero sa kabila ng kanyang sinasabi, nakikita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tunay na pagkakaantig. Ibinibigay ko ang kutsilyo sa guard at sinasabi ko, ingatan mo ng mabuti yan. Nagbayad ako ng 580 para dyan sa supermarket. Kung mawala ito, utang mo sa akin ang 6. Tumingin ng tahimik ang guard sa akin at pinaikot ang mata niya. Inilalagay ni Mo Shihan ang mukha niya sa mga kamay niya at hinihila ako palayo. Sa ikalawang palapag, isang mahabang koridor ang nakalatag sa klasikong estilo. Ang mga pribadong silid ay may mga pangalang pampanitikan. Ilog ng tagsibol, panahon ng bulaklak ng aprikot. At kung hindi ako sigurado nagising ako, iisipin kong bumalik ako sa sinaunang panahon. Isang larawan sa pader ng koridor ang huminto sa akin ng tuluyan. Tinitigan ko ito at tahimik na bumubulong na sumama sa mga immortal sa langit upang hawakan ang maliwanag na buwan hanggang sa katapusan ng panahon. Tumingin sa akin si Mo Shihan ng kakaiba. Kailan ka naging mahilig sa klasikal na sining tulad mo? Nakakunot ang aking noo, nag-iisip. Hindi talaga ako marunong sa sining. Ang pakiramdam ko lang ay pamilyar ang pagsusulat. Sa tingin ko nakita ko na ito sa aming family study dati. Hindi naniniwala si Mo Shihan kahit isang segundo. Saan ka ba nagmulat? Ang ganitong uri ng kaligrapiya ay para sa isang napakaibang mundo. Ako'y tumutol. Maniwala ka man o hindi, ang pamilya namin ay isa sa mga dakilang angkan sa timog. Bigla, isang babae na nakasuot ng puting japaw ang bumaba mula sa itaas. Tumingin ako pataas at nanlaki ang mata. Mukhang kakaiba ang forma niya, hindi ko mapigil ang sabihin ang mga salitang iyon. Nakita na ba tayo dati sa isang lugar, nilinggan ng babae ang ngiti niya? Medyo luma na ang linya na yan. At matapang kang sabihin ito sa harap mismo ng iyong nobya. Lumiko si Mo Shihan, tiningnan ng babae, at lumaki ang mga mata niya. Pumipigil siya ng boses ng may kabiglaan. Sukay, ito ang pangkalahatang manager ng Lanyu House. Huwag kang magsasalita ng hindi nararapat. Pagkatapos ay mabilis niya siyang binati. Ginooso, ang babae ay tumugon ng may pantay na dignidad. Mismo, hinawakan ni Mo Shihan ang kamay ko at hinayla. Sige na, tara na. Nakatingin pa rin ako kay Suya habang hinihila ko ni Mo Shihan palayo. Shihan, hindi ako nagbibiro. Talagang kilala ko siya. Hinawakan ni Mo Shihan ang aking tagiliran at pinisil ng malupit. Napasim ang aking mukha at napamulagat sa sakit. Bumubulong si Mo Shihan sa mababang tinig. Ang babaeng iyon ang pinakamapanganib na social butterfly ni Changcheng. Huwag kang lalapit sa kanya. Bulong ko, nakuha ko na.
Mo Shihan, gusto mo ba ako o ano? Palagi mong sinasabi sa akin kung ano ang gagawin ko. Agad na namula ang mukha ni Mo Shihan. Nabubulunan siya sa mga salita niya. Ano, sino ba ang nagsabing gusto kita habang naglalaho tayo sa pribadong silid na kasimangot ang mga mata ni Suya sa likod natin? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan. Ako iyon. May nangyaring kakaiba. Sa loob ng kwarto, masaya at magaan ang usapan ni Mu Qingfeng at Tan Tiangxiong. Ang mga magkapatid na Zhong, sina Zhong Tianming at Zhong Yucheng, nakatayo sa gilid na parang dalawang batang nagkakasala. Nagkukunwari si Mu Qingfeng na hindi nakikita si Zhong Tianming at patuloy na nakikipag-usap kay Tan Tiangxiong. Kumakabog ang kamay ni Zhong Yucheng papunta sa mesa sa galit. Kinuha ito ng kanyang kapatid at pinigilan. Nang binuksan namin ang pinto at pumasok, nakangiti si Mu Qingfeng habang sinasabi, Ginoo Tan, ang proyekto sa downtown ay magbubukas na ng bidding sa loob lang ng ilang araw. Tawa lang si Tan Tiangxiong. Binubola ako ni Ginoo Mu. Ikinagagalak kong makatulong sa anumang paraan. Nagbibigay si Mu Qingfeng ng isang regalo, isang fan na gawa sa sandalwood na nagkakahalaga ng 8 milyon. Nagsimula nang tumanggi si Tan Tiangxiong, ngunit nang mapunta ito sa kanyang mga kamay, hindi niya ito maiwasang bitawan. Pagkatapos niyang buksan ng fan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis niya itong isinara, hindi mo ari ang itsura. Matapos ang sandaling pagtigil, nakangiti siyang pilit. Ginoo mo, tunay na isang napakamahalagang yaman. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok kami ni Mo Shihan. Pasensya na, huli na kami. Tinitigan siya ni Mu Qingfeng ngunit mapagpanggap ang tono niya. Si Director Tan, Deputy Chief ng Changcheng. Tawagin mo na lang siyang Tio Tan. Matamis na ngiti ang ibinibigay ni Mo Shihan. Tito Tan, tapos tumuturo siya sa akin. Si Sukay ito, kaklase ko. Pagdating sa mga kapatid na Zhong, walang nakapansin sa kanila buong panahon. Ngumingiti ng mainit si Tan Tiangxiong. Shihan, umupo ka na, pamilya tayo dito. Nagpapanggap si Mo Shihan na nasasaktan. Pamilya, hindi ko magagawa. Nandoon mismo ang taong nagpasabog sa akin. Paano ako makakaupo? Biglang naging awkward ang usapan. Wala nang magagawa si Tan Tiangxiong kundi tumingin kay Zhong Tianming. Agad na tumayo si Zhong Tianming. Ginoo mo, hindi matatawaran ang ginawa ng aking kapatid. Pumunta kami dito para humingi ng tawad. Hindi kumikibo si Mo Shihan. Paano kung kidnapin ko ang buong pamilya Zhong magdamag at magdaos ng hapunan para humingi ng tawad? Magagawa kaya yon? Bumibigat ang itsura ni Tan Tiangxiong. Pumipihit si Yucheng. Yucheng, yumuko ka sa harap ni mismo at humingi ng tawad. Mismo, nawala ang aking isipan sandali. Patawarin niyo po ako. Nanonood ako sa gilid, lubos na nalilito. Shihan, bakit nakaluhod? Isang palabas ba ito? Sinasabi ni Mo Shihan sa akin na ito ang lalaking nag-utos sa kanya na kidnapin. Sa sandaling marinig ko ito, may isang bagay sa akin ang nagliyab. Totoo ba? Humarap ako, at sabay akong niyayakap ni Mu Qingfeng at Mo Shihan. Sukay, tumigil ka. Pinipigilan ko ang galit. Nandito tayo sa Lanyu House. Hindi ako makakilos dito. At saka, nagsasalita ang sistema sa aking isipan. Ding! Naka-activate ang misyon. Palitan si Zhong Yucheng sa loob ng 30 segundo. Parusa sa kabiguan, sistema ang magpapataw. Isang bagyo ng hindi paniniwala ang bomb alert sa aking isipan. Wala ka bang katinoan, sistema? Ang paggawa ng hakbang dito ay pagpapakamatay. Nakikita ni Zhong Yucheng na nag-aalangan ako habang nasa sahig pa siya at may lakas ng loob siyang sumigaw. Suntukin mo na ako. Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Nang marinig yon, binaba ko si Mu Qingfeng at Mo Shihan ng sabay. Dahil magalang kang humihingi, tutuperin ko ang hiling mo. Itataas ko ang paa ko at sasalubungin ng isang sipa sa pinaka-pinagkakaguluhan nito. Isang sigaw ang bomb alert sa pribadong silid at pagkatapos ay tahimik na ang buong lugar. Yung isang sipa na yon ay winawasak ang anumang plano ni Mu Qingfeng. Nakatingin si Zhong Tianming sa kanyang kapatid na nakaluhod sa sahig at umuungal. Bata kang paslit, gusto mo bang wasakin ang linya ng pamilya Zhong? Sinusubukan ni Mu Qingfeng na mapakalma, pero tuluyang nawala ng kontrol si Zhong Tianming. Walang paraan para mapakalma siya. Tatawagan ko na ang mga tao ko ngayon. Tan, matagal na rin tayo hindi nagkita. Lahat ay napalingon. Isang matatag na kalalakihang nasa gitnang edad ang lumabas mula sa likod ng screen. Namumula ang mukha ni Tan Changcheng. Han, Director Han, ang tunay na pinuno ng Changcheng, si Han Lixing, ay nasa likod ng screen buong panahon. Han Lixing tinitigan si Tan Changcheng ng malamig. Ito ba ang tingin mong patas gamit ang isang proyekto bilang panakot sa mga tao? Matapos ay patama si Tan Changcheng, ibinibigay ni Han Lixing ang kanyang hatol. Pumunta si Zhong Yucheng sa ospital, ngunit nag-surrender siya para sa kidnapping. Tungkol naman sa pag-atake ng batang ito sa isang tao, talaga namang ipinagtanggol ako ni Han Lixing. Personal na gawain yon. Walang kinalaman ng bagay na ito sa pamilya mo. Tumanggi si Zhong Tianming na tanggapin ito, kasama siya sa pamilya mo. Tinanong ni Han Lixing ang pangalan ko, sasagutin ko ng hindi kumukurap. Sukay. At pinagsabihan ko siya dahil karapat-dapat siya. Wala itong kinalaman sa pamilya mo. Hindi nagagalit si Han Lixing. Ngayon, ngumingiti siya. Narinig mo siya. Ang pangalan niya ay Sukay. Hindi niya dala ang pangalang mo. At ganoon na nga, kinuha kaming dalawa ni Zhong Yucheng. Sa loob ng istasyon ng pulis, nakaupo ako na nakatali ang mga kamay sa isang upuan.